tanghali po sa ating lahat. Minamahal na kapatid. Salamat po sa ating Panginoon Diyos sa pribilehyong muli na ako po ay muling tatayo sa inyong harapan. Ako ay muling panalangin tulungan nawa ako ng Panginoon Diyos. At salamat sa ating Panginoon na meron tayong bagong kasama. Bisita, si Michelle from Cagayan Valley. Ako'y nagagalak ang aking puso na may taga-Cagayan. Salamat sa ating Panginoon na nawa ay hindi ito yung una at huli ka namin makakasama. You are welcome to this small shelter. Shelter? Small home. Malit man pero alam natin na kasama natin ang ating Panginoon Diyos. Kaya salamat sa ating mga kapatid, mga minamahal na nandito. Akin pong hingli yung undivided attention ng bawat isa dahil saglit lang itong mga minamahal, hindi siya masyadong mahaba. Salamat sa ating Panginoon na today is February 1 at first Sunday. Salamat sa ating Panginoon, napakabilis po ng panahon. February na po ulit. Salamat sa Panginoon sa kanyang pag-iingat sa bawat isa sa atin. Kaya ang ating pong pag-aaralan ngayon sa araw na ito ay patungkol po sa may pamagat na pag-ibig. So, ang ating pong pagbabasehan na ating pong pagbabatayan ay ating pong mababasa sa 1 Corinthians 13:1-2. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapwat wala akong pag-ibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog o batingaw na umalingaw-ngaw. Number 2, at kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya na ano pa, wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. Bago po tayo magpasimula, tayo po ay manalangin sa panalangin po ni Sister Joy. Namang banal, may bigyan at makapangyarihan sa lahat, sa mga Panginoon, sa pangalawang bahagi, Panginoon, ng aming gawain. Salamat sa mga pagpapala, Panginoon, na aming natanggap mula sa iyo sa oras na ito. Maging sa aming pagpapatuloy, Panginoon, hinihinay namin ang iyong Santo Espiritu na siyang tumulong sa iyong lingkod, Panginoon, Sister Anne, na siyang magbabahagi, Panginoon, ng iyong mga salita, Panginoon. Tulungan mo siya, Panginoon, bigyan mo ng karunungang makalangit na nagmumula sa iyo, Panginoon. Gamitin mo siyang malinis na kasangkapan, Panginoon, sa iyong harapan sa hapon na ito. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. 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 So, ang pamagat po ng ating pag-aralan ay pag-ibig. So, sabi nga, there are 4 kinds of love na mababanggit sa Biblia. Ito yung philia, storge, eros, at yung agape. At sabi nga, nung hindi pa ako tumanggap sa ating Panginoon, ang alam ko lang sa pag-ibig ay yung may relasyon. May kasama, pero simula nung nakilala ko ang ating Panginoon sa aking buhay, ay talagang ipinakita niya sa akin kung ano nga ba ang tunay na ibig sabihin ng pag-ibig. Sabi nga, love is an action, love is verb. Kaya kailangan natin ipakita through actions kung iniibig natin ang ating kapwa, kung iniibig natin ang ating Panginoon. Sabi nga, meron tayong mararamdaman na brotherly love. Ito yung kapatidirang pag-ibig na binanggit din. Normal lang sa atin na makaranas tayo ng iniibig natin ang ating kapatid sa laman, ang ating mga magulang. Because it's brotherly love. Mga kapatid natin sa Panginoon, ito yung brotherly love and sisterly love. And then sabi nga sa story, ito yung pamilya, yung mga kapatid natin sa dugo, yung mga kamag-anak natin. Normal lang na maramdaman natin yung pag-ibig. At meron din yung romantic love, ito yung eros, ang sinasabi, na mararamdaman ng isang babae at isang lalaki, ito yung affection. And then sabi nga dito, meron din ito yung the best na mararanasan ng isang tao na napabanal. Ito yung agape love. Ito yung agape love, sabi nga, it comes from the Greek word. And then sabi nga, ang agape is the higher love, the highest form of love, the unconditional love, sacrificial love, not based on emotion and circumstances, but it is a deliberate choice to love. Sabi nga, very nature of God calling us to reflect it in our daily lives. Kaya kung tayo ay tumanggap na sa ating Panginoon,
mararanasan natin yung pag-ibig na ito. Kung tayo ay talagang kumilala na sa ating Panginoon Diyos, ay mararanasan natin ang pag-ibig na gaya ng ito. Sabi nga, the love of God, the Father, is manifested. Napakita ang pag-ibig ng Diyos. Basahin po natin sa 1 John 4, verse 8 hanggang 16. Ang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang buktong na anak sa sanlibutan, upang tayo ay mabuhay sa pamamagitan niya. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo ay umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin, at sinugo ang kanyang anak na pampalubag loob sa ating mga kasalanan. Mga minamahal, kung tayo inibig ng Diyos ng gayon ay nararapat na mga ibigan din naman tayo. Sino man ang hindi nakakita kailanman sa Diyos kung tayo ay nangang-ibigan. Ang Diyos ay nananahan sa atin at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Dito ay nakikilala natin na tayo ay nananahan sa Kanya at siya ay sa atin sapagkat binigyan na tayo ng Kanyang Espiritu. At nakita natin at sinaksihan na sinugo ng Ama ang Anak upang maging tagapagligtas ng sanlibutan. Ang sinumang nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa Kanya at siya ay sa Diyos. At ang ating nakikilala at ating sinampalatayanan, ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig at ang nananahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos at ang Diyos ay nananahan sa Kanya. Sabi nga, napakita ang pag-ibig ng Diyos sa mga taong makasalanan. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig nung tayo makasalanan pa. Sapagkat sabi nga, ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Diba? Yung hirap na dinanas ng ating Panginoong Hesus nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Wala siyang kasalanan pero kailangan ng pantubos para sa ganun ay matubos tayo sa ating makasalanan. Kasi sabi nga, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, kailangan mayroong tutubos sa ating mga kasalanan. Kasi ang tao ay nagkasala sa Diyos. At sabi nga, napakita ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga anak. Sabi nga sa John 16:27, sapagkat ang Ama rin ang umiibig sa inyo, sapagkat ako'y inyong iniibig, at ako'y nagsisampalataya na ako'y nagbuhat sa Ama. Mahal tayo ng Diyos. Kasi mapalad tayo sapagkat ginigising niya tayo tuwing umaga. Sabi nga, na kahit nung makasalanan pa tayo, binigyan niya tayo ng pagkakataon ng chance na makilala ang ating Panginoong Diyos. Kasi hindi lahat ng mga tao ay magigising na kinabukasan. Hindi natin alam ang ating buhay. Kasi ang sabi nga, life is short. Pero dahil sa mahal tayo ng Diyos, kaya nandito tayo, buhay na buhay, at naglilingkod sa Kanya. Sabi nga, number 2, the love of Christ manifested sa mga makasalanan. Laging inuulit dito ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pag-ibig ng Diyos Anak ay napakita para sa mga makasalanan. Naparito ang ating Panginoong Hesus para sa mga makasalanan. Sabi nga sa Romans 5 verse 8, datapwat ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Kasi ang ating Panginoon Hesus namatay na, pero nagkakasala na tayo. Ang tao, mula nung ipinanganak ay meron ng kasalanan sa kanyang puso. Kaya kailangan natin na maalis ang kasalanan sa ating mga puso. Minahal tayo ng Diyos dahil ayaw niya tayong mamatay na lamang na makasalanan. Kasi sabi nga, walang kabayaran ang kasalanan kundi kamatayan lang. Sabi nga, the love of Christ manifested to His people. Sa Ephesians 5 verse 2, at magsilakad kayo sa pag-ibig, gaya rin naman ang pag-ibig ni Kristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili
na hain at handog sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Siya yung naging handog para sa ating mga kasalanan. Kasi nung una, mga minamahal na kapatid, ang kasalanan, kailangan meron kang handog sa ating Panginoon, yung mga lamb. Pero ang ating Panginoon Jesus, siya yung naging lamb. Para sa ganun ay matubos tayo sa ating mga kasalanan. Tumigis ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. Namatay siya sa atin. Sabi nga, the love of God, people is manifested. And there is no greater love than this. Diba? Kahit sino, kahit mahal mo yung asawa mo, hindi mo kayang ibigay yung buhay mo para sa kanya. Pero ang ating Panginoon, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Na kahit makasalanan tayo, na kahit matitigas ang ating mga ulo, yung ating mga puso, ibinigay niya ang kanyang buhay dahil alam niya na may pag-asa. Na habang ang tao ay nabubuhay dito, mayroong pag-asa na tanggapin ang Panginoon Diyos sa kanyang buhay. Sabi nga mga minamahal na kapatid sa John 15, sabi niya dito, John 15:13, walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibinigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Sino ba nakita niya dito na ibinigay yung kanyang buhay dahil lang sa kaibigan niya? Sino ba dito yung kayang ibigay yung kanyang buhay para mabuhay yung kaibigan niya? Di ba wala mga minamahal? Kahit yung mga kamag-anak natin na namamatay, di ba? Hindi naman natin kayang ibigay yung ating buhay para mabuhay lang sila. Kundi tangi ang ating Panginoon Diyos lamang ang nagbigay ng kanyang buhay. Kaya sabi nga, there is no greater love than this, than the love of Christ who shed abroad for us, for our sin, mga minamahal na kapatid. And sabi nga sa number 3, the love of God's people is manifested. Napakita ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga anak toward God. Sabi nga sa Matthew 22, verse 37. At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo. Kaya minamahal, sino ba yung nasa isip natin sa araw na ito? Sino ba yung pinapakinggan natin sa araw na ito? Ang salita ba ng Diyos? You are here physically present but you are mentally absent. Kaya nga mga minamahal, sinasabi ng ating Panginoon Diyos na ibigay natin ang ating buong puso, yung ating buong kaluluwa at ng ating buong pag-isip. Kaya nga mga minamahal, yung konting oras na hinihiling ng ating Panginoon Diyos, kahit konti lang, kahit saglit lang, makinig muna tayo sa ating Panginoon. Makinig muna tayo sa salita ng Panginoon kasi napakahalaga ng salita ng Panginoon Diyos. Ito yung pagkain ng ating mga kaluluwa. Kaya nga mga minamahal, sabi nga dito, we prove that we love God by keeping His commandments. Sinusunod ba natin ang utos ng ating Panginoon Diyos? Sinusunod ba natin yung mga tagubilin ng ating Panginoon? Bilang isang magulang, alam niyo mga minamahal, na meron kayong mga anak na binibilinan niyo, di ba? Sa inyong mga anak, mga minamahal, kapag may mga anak kayo, di ba binibilin niyo sila? Mag-aral kayong mabuti, anak. Huwag matigas ang ulo, anak. Di ba? Pero kapag once na yung anak nyo ay hindi sumunod sa inyo, anong mararamdaman nyo? Di ba masakit sa puso? Meron tayong isang nanay dito, isang kapatid na lagi niyang sinasabi na masakit na yung ulo niya sa kanyang anak. Kasi matigas na yung anak niya. Matigas na yung ulo ng anak niya, hindi na sumusunod. Kaya nga mga minamahal na kapatid dito ang ating Panginoon, we prove that we love God if we keep His commandments. Kapag sinusunod natin ang kanyang mga utos. Kasi masaya ang ating Panginoon kapag sumusunod tayo sa Kanya. Masaya ang ating Panginoon Diyos kasi sumusunod tayo sa Kanya. Kaya nga sabi ng napakinggan ko kwento, sabi niya, nag-uusap daw ang Panginoon at si Satanas. Sabi niya, oy, sabi daw ng ating Panginoon, mahal ako niyan, maraming nagmamahal sa akin kasi tignan mo, marami sila sa simbahan. At sabi daw ni Satanas, huwag kang mapakampante. Merong sa akin dyan. Hindi yan nandyan ay sa'yo. Sabi daw ni Satanas. Kaya sabi ng Panginoon,
Ayan, sa akin yan, sabi daw niya. Tapos sabi naman ni Satanas, ayun, akin yun, kasi natutulog. At sabi daw ng Panginoon, ayun ang akin, kasi nakikinig. Alam mo, sabi daw ni Satanas, ayun ang akin, kasi hindi siya nakikinig. Kaya mga minamahal, kapag kinikip natin ang commandments ng ating Panginoon, sumusunod tayo sa Kanya, naanuhan yung puso niya. Kasi, nakafocus tayo sa ating Panginoon Diyos. Amen. Konting panahon lang, konting oras lang yung hinihiling ng ating Panginoon, di ba? From Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, ang haba ng oras natin para sa ating sarili. Pero yung Sunday natin, 2 oras na. Yung pakikinig ng salita ng Panginoon, parang 30 minutes lang, matapos na tayo. Pero hindi pa natin ibibigay yung full attention natin sa ating Panginoon. Nakakalungkot, mga minamahal. Kaya nga sabi nga sa 1 John 2 verse 5, datapwat ang sino mang tumutupad ng kanyang salita, tunay na sa kanya ay naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Dahil dito ay nalalaman natin tayo ay nasa kanya. Sabi nga ng ating Panginoon, kapag sinusunod natin ang kanyang mga salita, tayo ay nasa kanya. Pero once na hindi tayo tagatupad ng kanyang salita, tagapakinig lang tayo, hindi tayo sa kanya, mga minamahal. Kaya sabi nga din sa John 14 verse 21, John 14:21 hanggang 24. Ang mayroon ng aking mga utos at tumutupad at ang mga iyaon ay siyang umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin ay ibigin ng aking ama at siya ay iibigin ko. At ako'y magpapakahayag sa kanya. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin ay kanyang tutuparin ang aking salita at siya ay iibigin ng aking ama. At kami pasa sa kanya at siya'y gagawin naming aming tahanan. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita, at ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa amang nagsugo sa akin. Kaya kailangan natin, hindi lang tayo tagapakinig ng salita ng ating Panginoon Diyos, kundi tagatupad tayo. Because love without action is dead. Gaya ng faith without action is dead. Kailangan nating gumawa, mga minamahal. Hindi naman puro mabulaklak lang yung sinasabi natin. Mahal natin ang ating Panginoon pero hindi nakikita sa ating sarili. Laging sinasabi natin, mahal natin ang asawa pero lagi mong inaaway. Yung lagi natin binabanggit na mahal mo yung asawa pero lagi kang kumukontra. So, kailangan invalid yun, mga minamahal. Kaya kailangan pag sinabi mong mahal mo siya, you need to prove it. Hindi lang yung sinasabi mong mahal mo siya pero wala kang action. Kailangan with action yung pag-ibig natin sa ating mga karelasyon, lalong-lalo na sa ating Panginoon. Kasi marami mga pagpakunwari, mga minamahal. Kaya kung sabihin na mahal ko siya, pero hindi naman. Kaya kung sabihin na mahal ko ang Panginoon, pero hindi naman. Kaya kailangan, mga minamahal, yung action natin is speak louder than our words. Nakikita sa ating mga gawa, mga minamahal. Tagatupad tayo ng salita ng ating Panginoon Diyos. Napapakita ang pag-ibig ng mga anak ng Diyos towards their brethren. Pinapakita ba natin na minamahal natin ang ating mga kapatid sa ating Panginoon? O sinasarili lang natin, mga minamahal? Sabi nga, kailangan, kung anak tayo ng Diyos, ay mahal natin ang ating mga kapatid sa Panginoon. So, paano natin masasabi na mahal natin ang ating mga kapatid sa Panginoon? Sabi nga sa 1 Peter 2 verse 17, igalang niyo ang lahat ng mga tao. Ibigin niyo ang pagkakapatiran. Mga takot kayo sa Diyos. Igalang niyo ang hari. Laging bilin ng ating Panginoon dito, mga minamahal. Hindi lang sa mismong sarili ko, kundi sinabi ng Panginoon na ibigin natin ang ating mga kapatid. At sabi nga, our love to the brethren is an evidence that we are God's children. Anak tayo ng Diyos kung mahal natin ang ating mga kapatid. Wala tayong pinipili. Hindi lang si Sister Joy yung iniibig natin. Hindi lang Sister Beverly. Hindi lang Sister Annalyn. Kundi lahat ng mga kapatid, minamahal natin. Dahil the love of God, ito yung nagbabalik
nagbabind sa bawat isa. Ito yung nagiging ugnayan ng bawat isa. Na kahit malayo yung kapatid, mahal natin sila. Ipinapanalangin natin sila kasi mahal natin sila. Na kahit hindi pa natin nakikita ang isang kapatid, mga minamahal, pag darating dito sa Hong Kong, di ba? Yung saya natin, iba. Kasi mahal natin ang ating mga kapatid. And sabi nga, we are the God's children. Kapag ipinapakita natin yung pag-ibig natin sa bawat isa, paano natin pinapakita ang pag-ibig natin sa ating mga kapatid? Niningitian natin, kinakamayan natin, kinakamusta natin. At sa lahat ng mga tao, mga minamahal, pinapakita natin ang pag-ibig na merong sa ating Panginoong Diyos. Toward to our family, nagmamanifest ang pag-ibig natin kung meron tayong Panginoon sa ating buhay, sa ating pamilya. Number 3, toward our family. Sabi nga sa Ephesians 5 verse 25. Mga lalaki, ibigin niyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umiibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili sa kanya. Kaya mga minamahal, sabi nga, husband, love your wives. Wala namang husband dito. Kaya baliktarin natin. Wives, love your husband. Pero sabi nga dito, submit to your husband. Nagpapasubmit ba tayo mga minamahal? Sa mga asawa, kasi puro kababaihan tayo. Do you submit to your husband? Or ina-under nyo ang inyong mga asawa? Mas matapang si Mrs. kaysa si Mr. Pero kailangan natin kailangan niyong magpasakit mga minamahal. Yun ang bilin ng ating Panginoon. Hindi yung mas matapang tayo sa ating mga asawa, sa inyong mga asawa. Mas matapang kayo sa inyong mga asawa. It's correction. At sabi nga mga minamahal, sabi nga din sa Titus 2 verse 4. Pasensya na malagkit na yung aking video, mga kapatid. gamit na. Titus 2 verse 4. Upang kanilang maturuan ang mga babaeng may kabataan na magsiibig sa kanya-kanyang asawa. O mga minamahal na kapatid. And magsiibig sa kanilang mga anak, mga pakainaon. Hindi yung maano tayo sa inyong mga asawa. Hindi yung mabagsik. Hindi. Sabi nga kanina, watch your word. Eh maging maingat tayo. Hindi tayo yung hindi na maintindihan yung pananalita ni Mrs. Gaya din sa anak, di ba? Kasi yung nanay ko, nung hindi pa tumatanggap sa ating Panginoon, sa probinsya kasi, pag gumigising ang nanay, alas 6, alas 7 pa lang, lalo na pag may pasok, kailangan maaga. Ang mama ko, ang haba ng habang paggising ko, sabi ko, parang bilang isang kabataan kasi, hindi pa ako tumatanggap noon, na irritable ang kabataan, na yung ayaw ng maraming salita, di ba? Alam niyo yan mga kabataan, kasi naging kabataan din tayo, di ba? Mga kabataan na ayaw nang masyadong masalita. Pero sabi nga nila, mararanasan mo lang yan pag naging nanay ka na. Pero sabi nga ng Panginoon, babaguhin niya tayo. Pag tinanggap natin ang ating Panginoon sa ating buhay, naging kalmado yung nanay ko. Iba na yung paggising niya. O gising na. Yung dating mahabang salita niya, naging short na lang. Malilate ka na. O, di ba, mami naman? Kaya sabi nga ng ating Panginoon, kailangan maging manginahon tayo sa ating pananalita. Kasi minsan, dito, lalo naman pag may problema ang mag-asawa, lalo na dito, kasi kayo yung nag-aanap buhay mas malaki. Malaki yung kinikita nyo sa inyong mga asawa. Kailangan magpasakop pa rin kayo sa inyong mga asawa. Kailangan na nagugulat sila. Gulat si Hazel. Kaya kailangan magpasakop pa rin kayo sa inyong asawa kasi bilin yun ng ating Panginoon. Na kahit mas malaki yung sahod natin, i-ano pa rin natin na asawa pa rin natin sila. Nasawa niyo pa rin sila. Magpasakop pa rin kayo. Hindi ako kasabi. Sorry. And then sabi nga mga minamahal, wag nang masyadong madada. Wag nang, kasi
Binili lang sa atin ng ating Panginoon na huwag natin masyadong pagwikaan. Kung ayaw niyo makinig, hayaan mo. Matigas ang ulo Kaya mami naman ito, magpakahinahon tayo. We need to watch our words sa ating mga asawa. Kasi minsan, kapag yung salita ka ng salita, hindi naman nakikinig, useless, napagod ka lang. Kaya sabi nga, pinapaaralan tayo ng ating Panginoon bilang isang Kristiyano. Meron tayong kahinahunan. Kaya dito sa atin, napakitang pag-ibig toward our neighbors. Mahal ba natin ang ating mga kapitbahay? So, kailangan dito mami naman, ipakita natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga kapitbahay. Na kahit na hindi maganda yung pakikitungo ng kapitbahay natin, ipakita natin na iniibig natin ang ating Panginoon. Ipakita natin na iniibig natin sila. Na kahit minsan yung inaalagaan manok, sila na ang unang nagluto, magluto ka pa rin at magbigyan mo sila. Ipakita mo ang pag-ibig ng ating Panginoon. Sa Matthew 22 verse 39, sabi nga dito mga minamahal, ang pangalawang katulad ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Pero sabi nga, napakahirap ibigin, lalo na pag hindi ka rin iniibig. Pero sabi nga, mga minamahal, kailangan ibigin natin ang ating kapwa. Kasi ito yung pangalawang utos ng ating Panginoon. Napakahirap ibigin yung kapitbahay natin na nagnakaw ng inaalagaan nating manok, na nagnakaw ng na nagchismis sa atin. Pero sabi nga ng Panginoon, ipakita natin yung pag-ibig na meron tayo na nanggagaling sa ating Panginoon Diyos. Ipakita natin na papakita ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating enemies, ng ating mga kaaway. Kailangan nating mahalin ang ating mga kaaway. Yun yung topic natin next Sunday school. Love your enemies. Paano natin mamahalin ang ating enemies? Matthew 5 verse 44. Sabi po dito na dati po at sinasabi ko sa inyo, ibigin nyo ang inyong mga kaaway at idalangin nyo ang sa inyo'y nagsisiusig. So, how can we love our enemies? Parang napakahirap ibigin yung kaaway natin. Na pag sinampal ka sa kabilang pisngi, syempre, anong gagawin mo? Gaganti. Pero pag hindi ka, pag Kristiyano ka, mga minamahal na kapatid, pag sinambal ka sa kabiliwa, ilagay mo yung isa. Kasi ganun, ang pag-ibig. Ibigin mo ang iyong kaaway. Huwag yung sinampal ka, sasabunutan mo na rin. Eh, syempre, ang mangyayari, mag-aaway kayo. We need to be humble. Na kahit na inaaway tayo ng ating mga kaaway, ipakita pa rin natin ang pag-ibig na meron sa atin, na nanggagaling sa ating Panginoon. Sabi nga sa Romans 12, Romans 12:20, 21 po. Kaya kung ang iyong kaaway ay magutom, bakanin mo. Kung siya ay mauhaw, painumin mo, sapagkat sa paggawa mo gayon ay mga baga ng apoy ang ibubunton mo sa kanyang ulo. Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkos daigin mo ng mabuti ang masama. Remember mga minamahal na kapatid, sinabi ng ating Panginoon na kung mauhaw ang iyong kaaway, painumin mo. Pero kailangan yung ipainom mo, walang lason. Kasi, di ba, kaaway mo nga di ba? Siyempre, lalason mo, huwag naman ganun, mga minamahal. Kailangan painumin mo in good way. Kahit na, di ba, uhaw na uhaw siya, minsan. Kapag inaaway ka, di ba, kaaway mo nga. Siyempre, ayaw talaga manghingi ng tubig yan sa'yo. Ayaw manghingi ng mainom sa'yo. Pero, bigyan mo pa rin. Kung kailangan niya. Ng pagkain, sabi nga, bigyan mo pa rin. Regaluhan mo, baka mamaya, tanggapin niya, di ba? Mapatawad ka niya. Magkabati kayo. Ganun mga minamahal, ipakita natin na iniibig natin ang ating mga kaaway. Huwag nating gantihan ng masama ang masama. Gantihan natin ng mabuti ang masama. Kasi ang pag-ibig ang nagtatakip sa kasalanan. Ay mga minamahal, pinapaalala sa atin ng ating Panginoon, kung meron sa atin ang Panginoon Diyos sa ating puso, meron tayong pag-ibig na ganito. Maiibig natin ang ating mga kaaway. Yung mga taong nanakit sa atin, na nangako sa atin, na hindi tinupad, maiibig natin sila, mapapatawad natin sila. Kung merong pag-ibig na meron sa ating Panginoon Diyos. At sabi nga,
Sa 4, our love must be unfeigned. Ang ating pag-ibig dapat ay hindi pakunwari. Our love must be sincere. Our love must be genuine. Ang pag-ibig natin ay dapat wagas. Sabi nga sa 2 Corinthians verse 6. 2 Corinthians chapter 6 verse 6 po. Sa kalinisan, sa kaalaman, sa pagpapahinuhog, sa kagandahang loob, sa Espiritu Santo, sa pag-ibig na hindi pakunwari. Kaya mga minamahal, kailangan yung pag-ibig na meron sa atin is genuine. Hindi yung pakunwari. Mahal natin ang kapwa natin dahil may nakukuha tayo sa kanila, no? Mahal natin ang ating kapwa, ang ating kapatid kasi may binibigay sila, no? Kailangan mahal natin, iniibig natin ang ating mga kapatid because we love God. Because God loved us first. Ipakita natin ang ating pag-ibig. Dapat, hindi lang natin yung pakunwari na iniibig natin ang ating mga kapatid tuwing araw lang ng linggo. Kundi dapat, araw-araw, iniibig natin sila. Hindi man natin maipakita in actions, pero ipanalangin natin sila. Ganon yung pagpapakita ng pag-ibig na meron tayo sa ating Panginoon. Sabi nga, love without dissimulation. Walang pagpapaimbabaw yung pag-ibig natin. Ikaw, Sister Beverly, iniibig mo ba si asawa mo nang may pagpapaimbabaw? Siyempre, wala. You love him dahil mahal mo siya. Walang pakunwari. Sino dito yung nagmamahal na nagkukunwari lamang? Siyempre, wala mga minamahal, di ba? Yung inyong mga asawa, iniibig nyo kasi iniibig nyo sila. Hindi naman na pakunwari lang yung relasyon nyo, iniibig nyo sila dahil nagkukunwari lang kayo. Kasi hindi mag-work out yung pakunwaring pag-ibig. Kailangan talaga yung walang pagpapaimbabaw. Ganon ang pag-ibig na meron sa ating Panginoon. Love must be sincere. Ano ba yung sincere, mga minamahal? Sa 2 Corinthians 8 verse 8, hindi ako nangungusap na tulad sa naguutos, kundi gaya ng sumusubok sa pamamagitan ng kasipagan ng iba, ang katapatan naman ng iyong pag-ibig. Ayan, tapat ba tayo sa ating Panginoon? Gaano tayo katapat sa ating Panginoon Diyos? Is it 100% that we are honest? We are sincere in serving our Lord? Tayo ba ay tapat sa ating Panginoon Diyos? Iniibig ba natin siya ng buong katapatan? Sa inyong mga asawa, huwag na natin ilalayo. Kasi halos lahat naman kayo married. Sa inyong mga asawa, mga inamahal, tapat ba kayo sa inyong mga asawa? Are you sincere sa pag-ibig na meron kayo? Kaya naman minamahal, tinuturuan na tayo ng ating Panginoon that we must be sincere sa ating pag-ibig. Hindi lamang sa ating kapwa, hindi lamang sa ating mga kapatid, hindi lamang sa ating mga minamahal, sa mga umiibig sa atin, kundi sa lahat ng nandito sa sanlibutan. Sa ating mga kaaway, sa ating mga kaibigan, sa mga nanalait sa atin, sa mga hindi naniniwala sa atin, ibigin natin sila. We must be sincere sa ating pag-ibig sa ating Panginoon. Sabi nga, our love must be indeed in truth. Dapat totoo, tunay, may katapatan ng ating pag-ibig. Hindi lamang sa, andito tayo tuwing linggo, kaya tapat tayo sa ating Panginoon. Kailangan napapakita sa araw-araw na mahal natin ang ating Panginoon Diyos. Because love is a verb. Love is an action. Love without action is death. Kaya kailangan natin, pag sinabi natin, iniibig natin ang ating Panginoon, sundin natin ang utos ng ating Panginoon. Number 1 na sinabi niya, love your God with all your heart, with all your minds. Kaya kailangan habang nandito tayo, nakafocus yung ating pag-iisip, ang ating puso sa ating Panginoon. Kasi yun ang gusto ng ating Panginoon. Our love is a jealous God, kaya kailangan alam niya kung anong nilalaman ng puso natin sa araw na ito. Alam niya ang kabigatan natin sa umagang ito. Alam niya yung nararamdaman nating emosyon sa umagang ito. Kaya kailangan mahalin natin ang ating Panginoon with all our heart. Because sometimes, nadadala tayo ng emosyon. Minamahal lang natin ang ating Panginoon sa tuwing may kailangan tayo. Not because
We want, pero dapat kailangan mahal natin ang ating Panginoon Diyos dahil mahal natin siya with all our heart. Dapat kailangan pag binuksan yung puso natin, nakikita doon ang Diyos sa ating puso. Kaya sabi nga, minamahal, love ended in truth. Sa katotohanan. Sabi nga sa 1 John 3 verse 8. Pumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita. Ni ng dilaman, kundi ng gawa at katotohanan. Hindi lang dapat sa ating bibig naririnig na mahal natin ang ating Panginoon, kundi dapat nakikita sa katotohanan, sa gawa. Kaya nga lagi pinapaalala ng ating Panginoon, love is an action. Hindi naman natin pwedeng sabihin yung anak natin, oh mahal kita anak, pero hindi mo naman pinapakain. Hindi mo naman sinusupply yung pangangailangan ng anak mo. Paano mo masasabi na mahal mo ang iyong mga anak kung pinapabayaan mo naman sila? Diba hindi? Kapag mahal mo yung anak mo, you need to provide everything. Lahat ng pangangailangan nila. Ganon yung pagmamahal ng isang ina. Kung mahal natin ang ating Panginoon, we need to prove. Kailangan natin patunayan na mahal natin ang ating Panginoon. Hindi lang yung naka-attend tayo dito, hindi lang yung nakaupo tayo dito, nakikinig sa salita ng Panginoon, kundi kailangan meron tayong action na dapat gawin. Because action speaks louder than words. Sabi nga mga minamahal, number 5, the outward fruits of love. Sabi nga po sa 1 Corinthians 13:4-7. Huwag po kayo mag-alala, shit, pala. 1 Corinthians 13:4-7. Ang pag-ibig ay mapagpahinumot at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo. Hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili. Hindi nayayamot, hindi inaalumuna ang masama, hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay iniisip. Sabi nga, the outward fruits of love, we serve each other. Naglilingkuran ba natin ang isa't isa, mga minamahal? O tayo na lang yung pinaglilingkuran? Dapat wag ganun. Hindi dapat na, di ba, minsan kasi, sa isang sekta, yung kung sino yung pastor nila, yun lang yung laging sinserva nila, binibigay yung pangangailangan, yung tubig, yung pagkain, minsan binibigyan ng tissue sa harap, sa di ba ganun? Pero sabi nga ng ating Panginoon, we serve each other. Pinaglilingkuran natin ang bawat isa. Walang mataas dito. Walang mababa. Kundi tayo ay pantay-pantay. Naglilingkuran sa bawat isa. Lahat tayo may meron tayong lahat duty. May responsibility tayo sa ating Panginoon. Lahat tayo may gawain sa ating Panginoon. May function sa ating Panginoon. Sabi nga po sa Galatians 5 verse 13. Sapagkat kayo mga kapatid ay tinawag sa kalayaan, huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay ng kadahilan sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay mangaglingkuran kayo. Yun yung paalala sa atin ng Panginoon, mangaglingkuran tayo sa bawat isa. Hindi lang yung isa yung pinaglilingkuran natin, kundi bawat isa mga minamahal. May function tayo yun, paulit-ulit na sinasabi. And then, we help each other. Nagtutulungan tayo. Kung may pangangailangan yung isang kapatid, nagtutulungan tayo. Hindi natin ipinapaburden lahat sa kanya, tinutulungan natin sa kanya, siya. O minsan, mga minamahal, may problema ang isang kapatid. Dinadamayan natin. Hindi natin siya pinapabayaan. Diba, mga minamahal? Number 1, pagtulong sa ating kapwa. Kung wala man tayong pera, pwede naman natin siyang tapikin sa likod. At sabihin natin, ipagpipray kita.
Di ba, number one na kung hindi natin maibigyan ng pera, pwede natin silang ipanalangin. We need to help each other. Kapag alam mong walang pamasahe si kapatid, bigyan mo. Kung meron ka naman. Dapat, marunong tayong makiramdam sa pangangailangan ng bawat isa. And sabi nga sa 1 John 3 verse 17 po, datapwat ang sinumang mayroong mga pag-aari sa sanlibutan nito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at do'y ipagkait ang kanyang awa, paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya. Diba? Alam minsan kasi, sa atin, sa Pilipinas, pag ang isang tao mayaman, lalapitan mo, pero hindi siya Kristyano. Lalapitan mo siya, pero tatanggihan ka niya. Kahit alam mo may pera siya. Diba? Kaya minsan, ang hirap lumapit kapag mayaman. Kaya minsan, ako, sa sarili ko, alam ko kung sino yung lalapitan ko. Pag alam kong may nangangailangan talaga ako, alam ko kung sino yung lalapitan ko. Alam niya yun. Salamat sa ating Panginoon na alam natin sa ating sarili na kailangan nating tumulong sa ating mga kapatid. Kapag may pangangailangan sila, bigyan natin. Diba? Pag wala silang pamasahe, bigyan natin. Kapag wala silang makain, bigyan natin. Kung meron tayo. Kasi doon natin napapakita ang pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. Sabi nga, we prefer each other. Sa Romans 12 verse 10. Romans 12 verse 10 po. Sa pag-ibig sa mga kapatid ay magmahalan kayo. Sa kapurihan ay ipagpauna ng isa't isa ang iba. Sabi nga dito, mga minamahal, we prefer each other. Diba? Sabi, sa pag-ibig sa mga kapatid ay magmahalan kayo. Sa kapurihan ay pagpauna ng isa't isa ang iba. Hindi lang dapat laging siya, kundi dapat lahat pantay-pantay mga minamahal na kapatid. Hindi lamang si sister na lang lagi yung pinupurihan, kundi dapat pantay-pantay mga minamahal. Wala tayong tinatanging, wala tayong pinataas. Kaya sabi nga dito, we speak no evil of each other. Diba? Nabanggit ko kanina, parang nabanggit na dapat hindi tayo magsalita ng masama sa bawat isa. Kailangan we need to be careful sa ating mga salita. We need to be watchful. Kaya nga sabi nga kanina, watchful eh. Kaya bantayan natin ang ating mga salita na ilalabas sa ating mga bibig. Sabi nga po sa 1 Peter verse 4:8, 1 Peter 4:8, na una sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan. Diba? Sabi nga kanina, nagtatakip sa karamihang kasalanan. Kailangan, mga minamahal, kapag may kahinaan yung ating kapatid, huwag naman natin iparamdam sa kanya na mahina siya doon. Huwag naman natin sabihin na, oy, ikaw! Dapat sabihin natin in nice way. Kapatid, sabihin natin na, oh, kapatid, hindi maganda yung ganyan. Dapat, sabihan natin in nice way. Sabi nga, we speak no evil. Dapat wag natin sabihin, oy, hindi bagay sa'yo yan. Huwag mo na isuot yan. Oy, ikaw, kalbo! Wag daw yung ganun yung salita natin. Kailangan, we need to speak no evil. Di ba, mga minamahal na kapatid? And sabi nga, we dwell in unity. Unity, yung pagkakaisa. Di ba, lagi natin merong nadadama natin yung pagkakaisa. Hindi naman natin lahat ipinapaano na kay Sister Annalyn lahat. Pinapagawa sa kanya. Siya na yung tatayo. Siya na yung magsa-Sunday school. Siya na yung preacher. Siya na yung deacon. Siya na yung magpipray. Siya na yung magluluto. Hindi naman pwedeng gano'n. Dapat meron tayong unity. Meron tayong pagkakaisa. Gaya ng isang katawan, mga minamahal. Mayroon tayong iba't ibang gawain sa ating katawan. Ang ating mata. Ano ang use ng mata? Paningin. Yung ating tenga, pandinig. Ang ating mga kamay, di ba? Ginagawang lahat. Yung ating mga paa, panlakad. Kaya nga mga minamahal, sa isang dito, meron tayong gawain sa isa't isa. Hindi naman natin ipinapaasa na lang sa isang kapatid. Meron tayong pagkakaisa, mga minamahal. Merong nagluluto, merong naghuhugas,
merong nagsiserve. Dito naman sa atin, merong Sunday school, merong nagpapaawit, merong merong mga nagte-testimony, merong mga kumakanta, merong mga preacher. Because we need unity sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi natin dapat iasa sa isa na. Lahat dapat tayo ay gumagalaw. Hindi natin sabihin na nakaupo lang tayo, wala tayong ginagawa. Meron tayong silbi, mga minamahal na kapatid. Tagapakinig, tagagawa. Kaya nga minamahal, pinapaalala sa atin ng ating Panginoon, dapat meron tayong pag-ibig na ganito. Sabi nga, number 6, merong characteristic of love. Ano ba yung characteristic ng pag-ibig? Hindi lang yung normal na pag-ibig na nararanasan natin nung high school tayo, infatuation, but it is passive knowledge. Sa Ephesians 3, verse 19 po. At makilala ang pag-ibig ni Kristo na di masayod ng halaman upang kayo ay mga puspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos. It passeth knowledge. Sabi nga mga minamahal, di ba? Pag hindi naman tayo nagbabasa ng Biblia, wala tayong alam patungkol sa salita ng Panginoon. Kapag hindi tayo nakikinig, wala tayong alam talaga. Kasi masasabi ko yan sa akin sarili nung ako high school, mga college, kasi college na ako, patapos na ako ng college nung tinanggap ko ang ating Panginoon. Wala akong alam. Pero, habang binabasa natin ang salita ng Panginoon, nagkakaroon tayo ng karunungan. Tinuturuan tayo ng ating Panginoon. Sabi nga, exist in pure heart. And love never failed. 1 Corinthians 13 verse 8. Sabi ko dito, ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman, kahit maging mga hula ay mga tatapos, maging mga wika ay titigin, maging kaalaman ay mawawala. Di ba, mami naman, alam mo yung may dementia? Alam mo yung dementia? Alimutin. Yung malilimutin na tao. Di ba, pag wala na siya sa kaisipan, nung napag-aralan namin, mararamdaman niya sa puso. Makikilala ka niya sa puso. Hindi ka man niya maalala sa mukha. Sino ka? Pero yung sa puso niya, mararamdaman niya. Kasi gano'n ang pag-ibig na nananalay tayo. Diba? Mararamdaman niya na ikaw yung inibig niya. Diba? Dahil sa isang mag-asawa na isa, may dementia na. Nakakalimutin niya. Maalala niya yung kanyang asawa. Sa pamamagitan ng pag-ibig, mararamdaman niya yun sa kanyang puso. Ganon, mga minamahal ng kapatid. It never fails. Lahat man mawawala dito, pero ang pag-ibig ng Diyos hindi mawawala. Sabi nga, lahat ng kayamanan dito, pansamantala lang. Di ba? Yung si Lot, di ba? Nung nasunog, sa asin. Nung sinunog ng ating Panginoon dahil sa kasalanan ng tao. Ang nangyari sa mga kayamanan nila, nasunog, di ba? Nawala lahat ng kayamanan nila. At nangyari pa, yung asawa ni Lot, dahil sa nasasayangan siya sa kayamanan nila, sige, siyempre, pinakamalaking pinakamayaman na. Lumingon siya. At nangyari, nasama siya, natupok din siya. Hindi rin siya naligtas. Kaya nga paalala ng ating Panginoon, mga minamahal na kapatid, ang pag-ibig ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Lahat dito ay mawawala, tayo dito ay mawawala, pero ang pag-ibig ng Diyos mananatili sa atin. Sabi nga, ang pag-ibig, it is a fruit of the Spirit. Kabilang siya sa bunga ng Espiritu. Sa Galatians 5:22. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandaang loob, kabutihan, pagtatapat. Ito yung bunga ng Espiritu. Kapag wala tayong pag-ibig, hindi tayo kabilang anak ng Panginoon. Sabi nga, ito ay bunga ng Espiritu ang pag-ibig. Kaya dapat nararamdaman natin ang pag-ibig natin sa bawat isa. Hindi lang sa bawat isa, sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kaaway, sa lahat ng tao dito sa sanlibutan. Ang kaaway lang natin yung diablo. Ang kaaway lang natin yung kasalanan, hindi yung tao. Paalala sa atin ng ating Panginoon, lahat ng to, mga minamahal, ay patungkol sa pag-ibig. Sa 1 Corinthians 13:1 verse 3.
babalik po tayo sa ating memory verse. 1 Corinthians 13. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapat wala akong pag-ibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog o batingaw ng maalingaw. At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya na anupat, wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuhayan. Kaya kailangan mga minamahal, kahit ano pang meron sa atin, kung wala tayong pag-ibig, it is useless. Because God is love. Kaya kailangan namin minamahal, manatili sa atin yung pag-ibig na meron sa atin. Nung tinanggap natin ang ating Panginoon Diyos sa ating puso, kailangan makikita doon, mag-manifest sa buhay natin, mga minamahal. We need to love with action, not only by words. Kaya salamat sa ating maiksing na pag-aralan, mga minamahal na kapatid sa araw na ito. Tayo na po'y manalangin sa panalangin po ni Sister Beverly. Panginoon Diyos, maraming salamat sa ang pag-ibig, ang pag-ibig na walang hanggan nagmumula sa iyo, Panginoon. Naway ang aming napakinggan ay hindi lamang namin napakinggan, kundi ito po ay maging sandata po namin sa aming buhay spiritual at ipamuhay po namin ang bawat inyong salita. Salamat po sa araw na ito, ang Espiritu sa amin, hanggang sa aming muling pagkikita, O Panginoon, lagi po aming gabayan, ang iyong pag-ibig na walang hanggan, laging sumaan. Kaya ito po ay aming hiling sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Our small shelter. Ang ganda naman ng welcome sa SD. Matanggap. Thank you for coming. Magugas ka na doon. Magbugas ka na. Kalimutan ko yung aking mga kagamitan. Love you. Ayan. Love you. Love you. Love you. I love you all.